Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, November 11, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Senator Bato de la Rosa hindi nagpakita sa plenaryo. Aarestuhin na nga ba ng ICC? Pero hindi po tayo nasusurprise dyan kasi expected na po tayo dyan. Hamon ni Representative Leila de Lima sa senador, huwag magtago! VP Sara Duterte, nag-alok ng tulong kay Senator de la Rosa sakaling arestuhin ng ICC. Kontraktor ng nasirang floodgate sa Paco, Maynila, binigyan na ng ultimatum ng DPWH para ayusin. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, nasa intensive care unit. Sansang makabawi sa pneumonia, malabo ayon sa sources ni Senator Jinggoy Estrada. Senator Lacson balik na bilang Blue Ribbon Committee Chairperson. Bagong testigo sa maanumalyang flood control projects, lalantad. Sa harap ng rekomendasyong kasuhan dahil sa flood control anomalies, ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan kumpirmadong lumipad na palabas ng bansa. Sa showbiz, Piolo Pascual, nakaharap na ang ka-lookalike na si Eman Pacquiao. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi sumipot sa plenaryo si Senator Ronald Bato de la Rosa sa harap ng mga impormasyong aarestuhin na siya ng International Criminal Court. Iginiit naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may kopya na siya ng warrant of arrest sa kanyang cellphone. Samantala, hamon ni Representative Leila de Lima kay de la Rosa, huwag magtago at sa halip, harapin ang kaso. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Pero hindi po tayo nasusurprise dyan kasi expected na po tayo dyan. Inaasahan ni mamamayang liberal Representative Leila de Lima ang paglabas ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Payo niya sa senador, Hindi na yan nakakagulat. Yung balita na yan na meron na warrant of arrest. At malamang meron na nga. And so if I were Senator Bato, harapin na niya yan. Huwag na lang magtago. giit ni de Lima, dapat managot si de la Rosa sa madugong war on drugs ng Duterte administration. Si de la Rosa ang nagsilbing National Police Chief noon. Kasi kung sino man ang pwedeng sumunod sa dating Pangulong Duterte na ma-isyuhan ng warrant of arrest, it ought to be Senator Bato, the former PNP chief. Kasi siya ang alam natin na chief enforcer of the Oakland Pact. Kapansin-pansin namang absent si de la Rosa sa plenaryo sa pagbabalik sesyon ng Senado ngayong Martes. Iginiit ni Senate President Tito Soto na hindi pwedeng arestuhin ng sinumang senador sa loob ng Senate premises, ngunit ibang sitwasyon na kung sa labas ng Senado. Aniya, kumukonsulta na siya sa legal department ng kapulungan. Lalo na pag nagsisesyon, yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsisesyon, kailangan i-arrest yung sarili ng papaya. Sa press briefing ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ngayong Martes, iginiit niyang may kopya na siya sa kanyang cellphone ng arrest warrant laban kay de la Rosa. Pero hindi pa ito opisyal dahil kailangan pa itong dumaan sa tamang ahensya ng gobyerno para maipatupad. Una nang sinabi ng Department of Justice na wala pa silang opisyal na komunikasyon mula sa ICC. Sa gitna nito,
naghain ng petisyon ng isang high school teacher sa Korte Suprema para harangin ang anumang hakbang ni De La Rosa na gawing sanctuary o taguan ang Senado para makaiwas sa pag-aresto. Since it was confirmed na ni Ombudsman Boying Remulla na mayroon ng warrant of arrest at hindi pa kinukonfirm ng ibang agency, well, wala naman nakakalam kung sinong hawak or may alam kung kailan talaga magkakaroon ng execution ng arrest warrant. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti na abogado rin ng mga biktima ng extrajudicial killings, posibleng confidential pa ang arrest warrant laban kay De La Rosa hanggang siya ay maiharap sa korte. Wala pang pahayag si De La Rosa sa social media ukol sa kanyang kinaroroonan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nagalok naman ng tulong si Vice President Sara Duterte kay Senator Ronald Bato de la Rosa sakali umanong may iharap ng arrest warrant sa senador mula sa International Criminal Court. Sa isang panayam sa Himamaylan, Negros Occidental, sinabi ni VP Sara na matagal na niyang naipayo sa senador noong Abril pa na maging handa sa posibleng aksyon ng ICC at pumili ng international law expert para mabigyan ng tamang payo. Hindi ako makakomment sa warrant of arrest dahil wala siya doon sa mga public pronouncements ng ICC. Pero gayon pa man, noong as early as April of this year, nagsabi na rin talaga ako kay Senator Bato de la Rosa na maghanda siya sa kung ano man yung mga posibleng mangyari patungkol sa ICC case. Samantala, inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na handa siyang magbigay ng gabay at moral support kay Senator Ronald Bato de la Rosa sakaling ituloy ng International Criminal Court ang umano'y arrest warrant laban sa kanya. Ayon kay Lacson, layunin niyang makatulong sa pagharap ni de la Rosa sa kaso at hindi para itago ito. Habang hindi pa naman nga kinukumpirma ng ICC o ng Department of Justice ang alegasyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may inisyu ng warrant of arrest laban sa senador. Hindi pa naman siya nakadecide kung magtatago eh. Kung mag-decide siya magtago, tuturuan ko siya kung paano magtago. Joke lang. Anyway, that's on the law enforcement authorities to look for him. It's his choice. Sa ibang balita ay sinasailalim na sa beripikasyon ng Armed Forces of the Philippines ang listahan ng mga opisyal ng gobyerno at dating general na umano'y sangkot sa destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Unang ipinost ng kolumnisang Simon Tulfo sa social media ang naturang listahan kung saan idinadawit nito sina Vice President Sara Duterte, Davao Representative Paulo Duterte at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na mga nagpopondo sa umano'y panunuyo sa mga opisyal. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, bagamat maaaring ito'y mapasailalim sa freedom of expression, dapat pa ring imbestigahan kung may basehan ba ang mga paratang at kung tunay na may destabilization efforts. Sa ngayon, wala pang pahayag ang pamahalaan kung lumalabag sa batas ang mga nasa listahan. Matatandaang noong Setyembre, umugong na ang mga balitang may planong pagpapabagsak sa administrasyon, habang lumalakas naman ang mga protesta laban sa umano'y katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Kasi maaari sabihin nila ito ay freedom of expression. Pero muli, titingnan natin kung ano ang hangganan at kailangan po talaga itong mapaimbestigahan kung ito po ay parte na po talaga ng destabilization. Patuloy nang humihina ang bagyong Uwan habang kumikilos pahilagang silangan papuntang Taiwan. Ayon sa Pag-asa, pasado alas 4 ng hapon, Martes na mataan ang sentro ng bagyo sa labas ng PAR. May layong 340 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay, ang hangin umaabot sa 100 kilometers kada oras at pagbugso nga abot ng 125 kph. Kumikilos ang bagyo pahilagang silangan sa bilis na 15 kilometers kada oras. Gayunpaman, nananatiling nasa ilalim ng tropical cyclone
Wind Signal number 1 ng Batanes, Babuyan Islands, Northern at Western Cagayan, Ilocos Region at ilang bahagi ng La Union at Pangasinan. Ayon naman sa Weather Bureau, mananatiling humihina ang bagyo at posibleng muling pumasok sa PAR ngayong Miyerkules habang tumatawid sa Taiwan bago tuluyang maging remnant o tiratirang low paglapit sa Ryukyu Island sa Biyernes. Samantala, sa ngayon ay umabot na sa 18 nasawi at tinatayang nasa 2.4 milyong individual ang lumikas sa Luzon dahil sa pinsala ng bagyong Uwan ayon sa datos ng Office of the Civil Defense. Bahagyang binaha ang ilang barangay sa Paco, Maynila matapos masira ang floodgate sa pumping station kasabay nga ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan nung linggo. Binigyan ng Department of Public Works and Highways ang kontraktor ng 14 na araw para ayusin ang naturang infrastruktura. Ang balitang A to Z, hatid ni Naomi Almohano. Halos malubog nang nakaparadang mga motor na ito sa Barangay 671 sa Paco, Manila gabi ng November 9 sa kasagsagan niya ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Pero hindi ito basta tubig-ulan lang dahil umagos na tubig ito mula sa nasirang floodgate sa Paco Pumping Station. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, 10:05 ng gabi nasira ang floodgate kung saan nakarinig ng malakas na kalabog ang ilang residente. Natanggal na yung nakita nyo naman, yung napakalaking floodgate dun sa permanent position niya. No? May suspetsa na baka may tumama na barge, kasi may mga barge akong nakita doon, pero ang sabi nung taong nag-ooperate dito, wala naman daw tumama. Sa ulat, maaring hindi umano kinaya ng floodgate ang pressure mula sa tubig ng Pasig River na sinabayan pa ng storm surge. Nagmistulang lawa tuloy ang lugar at halos hindi na nakatulog ang mga residente sa takot. Apektado rin ang barangay 672 at 674. Lahat po kami nagulat dahil ang bilis pong tumaas ng tubig at saka hindi lang po basta ordinaryong kulay ng tubig, ng baha. Ito'y talagang napakaitim, mabaho, na talagang matatakot po kayo. Matapos inspeksyonin ni Dizon ng pumping station, ipinag-utos ang pagbabalik sa dating pwesto ng floodgate sa loob lamang ng 2 linggo. Huwag ang gastos ng gobyerno gagawin ng contractor to. Sabi niya 14 days pinapabilisan natin. At magdasal na tayong lahat na walang panibagong bagyo habang ginagawa natin to. Sinek ko naman yung mga pumps, gumagana naman lahat. Kaya lang, syempre, hindi nga mapapagana yan hanggat hindi na-fix ulit yung floodgate dun sa kanyang permanent position. Isang Indian-based contractor ang PTA Shana Technologies na may hawak nito at bahagi rin ng Foreign Filipino Venture. World Bank funded din ang proyekto na sinimula noong 2022 at natapos noong 2024. 30 araw naman ang ilalaang para sa permanenteng solusyon o pagpapatibay sa floodgate. Samantala, pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang agarang pagsasaayos sa mga kalsadang hindi madaanan dahil sa bagsik ni Uwan. Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, araw-gabi ang trabaho ng DPWH upang linisin at kumpunihin ang mga apektadong kalsada sa iba't ibang bahagi ng bansa. Habang nasa 26 out of 40 national roads ang bukas ng muli at ligtas ng daanan ng mga motorista. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Samantala, binibigyan ng Department of Transportation ng 1 buwan ang Philippine National Railways para ayusin ang nasirang tulay sa Ginobatan, Albay na nawasak sa pananalasan ng Super Typhoon Uwan. Ayon kay Acting Transport Secretary Giovanni Lopez, kasalukuyang ininspeksyon ng mga engineer ang tulay na nagdurugtong sa mga barangay ng San Rafael at Maipon. Sinusuri rin ng DOTR ang mga ulat na posibleng nasira ang estruktura dahil sa ginagawang flood control project malapit sa Riles. Giit ni Acting Secretary Lopez, ito ang unang beses na na-disalign ang Riles sa Ginobatan, hindi lang dahil sa bagyo, kundi sa umano'y pagkakagawa nito. Dinipensahan ni Isabela Governor Rodolfo Albano III ang kanyang pagbibiyahe sa Germany sa kabila ng papalapit na bagyo sa bansa nitong weekend. Ayon kay Albano, handa naman ang probinsya bago ang kanyang pag-alis para sa isang agri-tech seminar na makatutulong umano sa sektor ng agrikultura sa Isabela. Matatandaang iniimbestigahan na ng DILG ang pagbibiyahe ni Albano sa kasagsagan ng bagyo, lalo't inihayag nito kamakailan na chill and pray na lang dapat ang mga taga-Isabela habang papalapit ang Super Typhoon
na umani rin ng batikos mula sa publiko. Halos prepared na kami. Hindi ko naman iiwanan ang aking post pag hindi prepared yung aking probinsya. Kaugnay niyan, iginigiit ng Malacanang na ayaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng gobyerno na palagiang nagbabakasyon habang may kalamidad. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi gusto ng Pangulo ang mga tila chill-chill lang sa panahon ng sakuna na dapat sana ay inuuna ang trabaho para sa taong bayan. Kasalukuyan nga ang iniimbestigahan ng DILG ang iba pang lokal na opisyal na nag-overseas trip sa kabila ng utos na tumutok sa disaster response. Kabilang dito si Isabela Governor Rodolfo Albano III na binatikos sa kanyang komento habang nasa Germany sa gitna ng pananalasa ng super typhoon. Unang-una sa Pangulo, hindi po niya gusto to. Hindi niya po gusto na ang mga liderato ay chill-chill lang. So dapat ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga gintong klaseng sitwasyon at kondisyon. Japan welcomes the Filipina beauty. Dumating na nga sa Japan ang pambato ng Pilipinas na si Mirna Esguerra para sa prestiyosong 63rd Miss International Pageant. Stunning si Mirna, suot ang kanyang golden floral gown at tila hudyat na masusungkit na ang ikapitong korona ng bansa sa Miss International. Mararandaang halos isang dekada na nang huling nakamit ng bansa ang ika-6 na korona matapos masungkit ito ni Kylie Verzosa taong 2016. Gaganapin ang grand coronation ng pageant sa November 27 sa Tokyo. Good luck, Mirna, at Laban, Pilipinas! Susunod, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile nasa ICU dahil sa pulmonya ayon sa anak. At Senator Lacson muling iniluklok bilang Blue Ribbon Committee Chairperson. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kasalukuyang nasa intensive care unit ng isang ospital si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile dahil sa sakit na pneumonia. Ang balitang yan kinumpirma ng kanyang anak na si Katrina Ponce Enrile. Si Senator Jingoy Estrada ang unang nagbahagi ng balita sa Senate floor nitong Martes kung saan ibinunyag niyang maselan at delikado umano ang lagay ng dating mambabatas. Si Enrile ay nagsilbi bilang dating Justice Secretary at National Defense Minister sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa panahong yun, naging mahalaga ang kanyang papel sa implementasyon ng martial law. Pero kalaunan na ibumaliktad rin siya sa rehimeng Marcos na isa sa naging hudyat ng EDSA People Power Revolution. Matapos mapatalsik si Marcos Sr., matagal na nagsilbi si Enrile sa mataas na kapulungan kung saan nahalal siya bilang Senate President. Bukod naman sa issue ng martial law, naharap din at kamakailan ay napawalang sala si Enrile sa akusasyon ng graft at plunder kaugnay ng PDAF scam. Sa ngayon, bagamat malapit nang mag 102 years old, nagsisilbi pa rin si JPE sa gobyerno sa ilalim naman ng administrasyon ni Marcos Jr. Itinanggi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang mga usaping may umano'y bagong tangkang kudeta laban kay Senate President Tito Soto III. Ayon kay Cayetano, madalas lumalabas ang mga ganitong umano'y chismis kapag nakbabakasyon ang Kongreso. Muling nagbukas ang sesyon nitong November 11. Matatanda ang inamin rin kamakailan ni Soto na nakarinig siya ng mga umuugong na panibagong pagpapalit ng liderato. Gayunpaman, kumpiyansa siyang mananatili siya bilang SP. Wala namang attempt na. People always talk about it. Everyone in the minority wants to be in the majority, di ba? Everyone thinks they can do a better job. But ako, focused ako na may job ang minority ngayon. And I think our biggest job now is to give better ideas for the budget.
Kinumpirma ng Bureau of Immigration na lumipad na ngayong hapon papuntang Estados Unidos via Taiwan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon sa BI, itinimbre nila sa Department of Justice ang biyahe ni Bonoan na nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order ngayon. Pero matapos kumpirmahin ng DOJ na wala namang hold departure order o kaya warrant of arrest para sa dating kalihim, ay nabigyan siya ng clearance para makaalis ng bansa. Kasama si Bonoan sa pinakakasuhan sa Ombudsman ng Independent Commission for Infrastructure dahil sa mga anomalya at irregularidad sa DPWH projects sa ilalim ng kanyang pamumuno sa naturang ahensya. Ibinalik na si Senator Panfilo Ping Lacson bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Nakatakdang imbitahan ni Lacson sina dating House Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Zaldico sa muling pagbubukas ng hearing sa flood control anomalies sa Biyernes. Inaabangan din ang paglantad ng panibagong testigo sa darating na pagdinig. Ang detalye sa balitang A to Z ni Ace Cruz. I move to elect Senator Panfilo Lacson as chairperson of the Committee on Accountability and Public Officers and Investigation. I'll move, Mr. President. Any objection? Chair hears none. Senator Lacson is hereby elected. Kumpirmado na ang pagbabalik ni Senador Panfilo Lacson bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee matapos ang mosyon ni Senador J.V. Ejercito na hindi tinutulan sa plenaryo. Inilatag ni Lacson ang plano sa muling pagbubukas ng hearing sa flood control anomalies sa Biyernes, November 14. Kabilang dito ang pag-imbita kay dating Speaker Martin Romualdez. Siya plus yung 17 congressmen mentioned by the Diskaya couple, including Congressman Eric Yap. Yan yung imbitahan namin through the Speaker. Iimbitahan din si resigned Congressman Zaldico. As we all know, na most probably he's abroad. So hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nando siya sa premises ng embassy, Philippine Embassy, doon sa lugar ng kinaroroonan niya. Nauna nang sinabi ng company ko na pag-aaralan pa nila kung pwedeng dumalo online ang dating mambabatas. Itinanggi rin ng abogado ni Ko na may pag-aari itong air assets at tumanggap ng mali-malitang kickback na abot sa bilyong piso ang halaga. Muli namang nanawagan ng minorya. We just agree in the principle na we have to go after the masterminds. And yung frustration, we feel the frustration of people. Kinumpirma rin ni Lacson na tuloy ang pagharap ng mahalagang testigo sa Biyernes na siyang magbubunyag ng iba pang mga pangalan ng mga kongresistang sangkot sa flood control anomalies. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Mas malakas na kapangyarihan ang ibibigay sa proposed Independent People's Commission o IPC. Ang sinasabing kapalit ng Independent Commission for Infrastructure, yan ay oras na maipasa ang Senate Bill 1215 o Infrastructure Anomalies Investigation Act of 2025. Ang panukalang batas na ito ang isinusulong ni Senate President Vicente Soto III habang pinangungunahan ni Senator Francis Pangilinan ang talakayan sa Committee on Justice and Human Rights. Ayon kay Pangilinan, magkakaroon ng IPC ng kapangyarihan na magsupina, magpa-cite in contempt, mag-freeze ng assets at magbukas ng bank records ng mga sangkot sa anomalya. Magiging otorisado rin ito na maghain ng kaso sa koordinasyon sa DOJ at Ombudsman. Gayunpaman, sa kabila ng posibilidad na ma-dissolve ang ICC, magkakaroon naman ng transition period at maaring maabsorb ang mga tauhan. Target ni Pangilinan na ma-sponsor ang bill sa plenaryo ngayong araw. Sakaling ideklara ito ng Pangulo bilang isang urgent bill ay mas mapapabilis din ang pagpasa nito. We will not restrict the power of the President or prevent him from making his own appointments. Of course, what we'd like to see is a smooth transition and yung existing ICI ay maisama as members and of the 5-member People's Council.
Sa pagbabalik sesyon ng Kamara matapos ang undas break, prioridad na isinusulong ngayon ni House Speaker Bogie D ang panukalang Anti-Political Dynasty Bill. Pero ayon kay D, target nito hindi ang maharangan na tumakbo ang isang tao mula sa isang political clan, kundi para maengganyo ang iba pa na kumandidato rin. Mababatid na ang 2 anak, isang manugang at 2 kapatid ni D ay nasa pwesto rin sa Isabela. Samantala, isinusulong naman ni Congressman Terry Redon ang mas malalimang investigasyon sa anyay anomalya sa flood control project sa Davao City at Davao Occidental na anya ay epicentro ng ghost projects sa Mindanao. Ipinresenta ni Redon ang mga proyekto na anya ay walang structure, hindi kumpleto, hindi pa nasimulan o kaya naman ay mali pala ang lokasyon na anya ay nagpalala lang ng pagbaha. Ayon kay Redon, isusumite niya ang naturang dokumento sa mga proyekto sa Independent Commission for Infrastructure. Sumabog ang isang pribadong sasakyan malapit sa makasaysayang Red Fort sa Delhi, India, Lunes ng gabi na nagdulot ng pagkamatay ng 8 katao at 20 sugatan. Naganap pa ang pagsabog sa isang traffic signal malapit sa metro station kung saan karaniwang matao sa lugar. Ayon sa ulat, nagkaroon pa ng maliliit na pagsabog pagkatapos ang nauna. Patuloy ang investigasyon ng Delhi Police at forensic teams sa pagsuri ng mga nakalap na ebidensya para matuklasan ang pinagmulan ng pagsabog at posibleng kaugnayan nito sa terorismo. Nangako naman si Prime Minister Narendra Modi na hindi titigilan ng paghahanap sa mga may sala. Nakapag-share na ba ang lahat? Sentro ngayon ng usap-usapan online ang Sierra Madre dahil hindi lang nito pinahina ang Super Typhoon Uwan na nanalasa sa bansa, kundi viral ngayon ang mga AI o Artificial Intelligence Generated Image at Videos na naglalarawan sa Sierra Madre bilang bayaning mandirigma. Trending nga ang tila matapang na pagharap ng Sierra Madre sa bagyong Uwan na nagpakita ng katatagan sa paghagupit ng bagyo. Benta din ng lines kung saan tila kinokonsensya pa umano ng bagyong Uwan ng Sierra Madre na baliwala umano ang pagprotekta nito sa mga tao lalo't kakalbuhin lang din ang kabundukan tulad ng pagmimina at pag-uka ng lupa. Giit naman ng Sierra Madre, hindi siya humihingi ng kapalit. Kanya-kanya namang nakakaaliw na komento ang marami kung legit nga ba na sinabi ni Sierra Madre to. Kanya-kanyang acting naman ang marami na isinabuhay din ang Sierra Madre Mountains. Maging ang social media influencer na si Christian Antolin hindi nagpahuli at may 1 million reacts na. Gayunpaman, huwag sana pong kalimutan ang mensahe na simbolo ng lakas at pag-asa ang Sierra Madre na dapat ding pangalagaan ng tao. Tama? O baka akala nyo nakakalimot kami. O, yung kapatid kong bundok sa Cebu, anong ginawa nyo? Ginawa nyo siyang kondo. O, tapos yung mga pinsan kong Chocolate Hills, tinayuan nyo ng resort. O, tapos yung ibang mga kamag-anak ko sa father's side na bundok, hinukay-hukay nyo, ginawa nyong minahan. Diba? Tapos ngayon gusto nyo magpabugbog ako sa hangin at ulan? O, puro kayo. Sa aming pagbabalik, tunay na huwaran, Dionela, idodonate ang buong kita sa konsyerto sa mga nasalanta ng Bagyong Tino at Uwan. At ka-lookalike ni Piolo Pascual na si Eman Pacquiao nagkaharap na. Sino nga ba ang mas pogi? Manatiling nakatuto kaya'y nanonood na ang Balitang A to Z. Matapos ang matinding pananalasa ng Bagyong Tino at Bagyong Uwan, wholehearted naman ang singer na si Dionela para i-donate ang lahat ng kikitain sa kanyang 2 araw na sold-out concert ngayong Nobyembre para yan sa mga biktima ng 2 bagyo. Samantala, Eman Pacquiao at Piolo Pascual nagkaharap na. Sino kaya ang mas pogi? Sino ang nagwagi? Alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia.
This is what Grace is all about. Marami ang naantig at humanga sa desisyon ng singer-songwriter na si Timothy Dionela o mas kilala bilang si Dionela matapos ang kanyang naging anunsyo. Wala kasing halong pag-aatubili, ibibigay niya ang lahat ng kikitain ng kanyang upcoming concert na The Grace Tour para sa mga nasalanta ng bagyong Tino at Uwan. Sa kanyang Facebook page, ibinahagi ng Marilag hitmaker ang isang larawan niya kung saan may hawak-hawak siyang whiteboard. Kalakip ang mensahe tungkol sa kanyang upcoming concert at donasyon na kanyang ibabahagi para sa mga naging biktima ng sakuna. Isa si Dionela sa pinakatanyag na mga awit ng bagong henerasyon sa larangan ng OPM, R&B at soul genre. Nakilala rin siya sa kanyang mga kantang Marilag, Sining at Pahina. Bukod dyan, kilala rin siya sa kakaibang timpla ng emosyonal na lyrics at malalim na mensahe sa bawat awitin. Gaganapin ang first major solo concert ni Dionela sa New Frontier Theater sa Quezon City sa darating na November 21 at 22. Piolo meets Piolo? Finally, in a very rare moment, nagkita na sina Eman Bacosa Pacquiao, ang anak ni People's Champ Manny Pacquiao at ang ultimate Pinoy heartthrob na si Piolo Pascual. Ang viral duo na sinasabi ng marami na may malaking pagkakahawik daw sa itsura. Sa episode ng KMJS ng Kapuso Network, makikitang personal na nagtagpo ang boksingerong si Eman at aktor na si Piolo. Ayon kay Papa P, masaya raw siyang makilala si Eman at very humble nga raw ito. Maaalalang nag-trending sa social media kamakailan ang bansag na Piolo Pacquiao ng boxing ring matapos ang isang matagumpay na laban ni Eman sa Thrilla in Manila 2 noong October 29 sa Araneta Coliseum dahil sa facial feature ng batang boksingero na nahahawig sa aktor na si Piolo Pascual. Kaloka-like nga! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa kilalang British leader na si Winston Churchill. Anya, ang halaga ng kadakilaan ay pananagutan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Nakapagkabit na ba ng Christmas decors ang lahat? Kaya pa yan, ilabas ang Christmas tree. Mayroon pang 44 days bago magpasko. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!